Ang buena mano pong ihahain namin ngayong Year of the Fire Horse, mga putahing mainit-init at sumisipa sa sarap. Tuwing araw ng Miyerkules, napapatakbo ang mga tiga Zamboanguita Negros Oriental sa kainan ni Mang Ambo. Tanging sa araw lang kasing ito, maaring matikman ang kanilang specialty na mapapahayo silver away ka sa sarap. Ito ang ipinagmamalaki nilang ginataang kabayo. Nagluto kami nito isang bisis sa isang linggo lang. Tuwing Miyerkules, pag may bagsakan ng mga hayop dito sa Malatapay. Kada linggo, 10 to 20 kilos ng karne ng kabayo mula Dumaguete City ang idinedeliver sa karinderya ni Mang Ambo. Martes pa lang, pinapalambot na nila ang karne. I-marinate niya muna ito sa asin at suka. At saka, iginisa. Sa pag-isa, hindi kasama ang sabaw sa pag-marinate. Lipat natin sa kaldero para papalambutin na to. Kinabukasan, niluto na ang karne sa sugang o kalan. Mas maganda yung kahoy, mas may aroma eh. Ginisa ulit sa bawang at sibuyas. Lagay na natin. Sunod na inilagay ang mga gulay Itong tanlad, patagdag ng bango para mawala yung lansa ng kabayo. at saka binuhusan ng gata. Ang ginataang kabayo, 100 pesos kada serving. Masarap daw i-partner sa sinakol o kaning mais. Yung nagdala ng lasa nito, yung gata. Matamis-tamis na medyo maanghang. Ang putahe raw na ito ang nagbigay ng buenas sa kanilang pamilya. Sa 10 kilo siguro kumikita kami ng 1,500 to 2,000. Yun ang kinukunan namin sa pang-araw-araw na pangangailangan. Nakapagpaaral ako ng 3 kong anak. College yung 2, grade 10 yung 1. Ang inihahain naman ni Eliza na kabayo, yung mga talunan sa karera. Pero para sa kanyang mga suki, ang lasa nito, panalo. Kahit pa ang tawag sa lutong ito, talunang kabayo. Ang lasa, mala adobo. Ang isinasahog ni Eliza, kalitiran o yung karne sa bandang dibdib ng kabayo. Kailangan maraming suka para mawala yung lansa niya. Pagka kumulo na yung suka, tsaka mo hahaluin. Kasi pagka hindi nakulo yung suka, hinalo mo, sobrang asim. Lagyan natin siya ng konting asukal. Tsaka yung paminta para mabalance yung asim at tsaka yung alat. Ang hamon sa pagluluto sa karne ng talunang kabayo, pagpapalambot nito. Yung mga talunang kabayo na galing sa karera, may mga ini-inject na mga vitamins, pampalakas, kaya matitigas na yung mga karne nila. Kaya ang pagpapakulo, minsan inaabot ng siyam-siyam. Pag nasusundot na siya, malambot na. Nahahati na siya. Malambot na. 130 pesos kada serving. Unang kagat mo pa lang, sobrang lambot. Juicy po. Mas malambot po siya sa karne ng baboy. Ang katuwang ngayon ni Eliza sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo, ang kanyang mga anak. Yung kinabuhay nila sa amin, yun na rin po yung kinabubuhay ng mga anak ko ngayon. Panalo naman po yung kita kahit na talo yung kabayong binibenta. At wala raw silang balak na itigil ang pagluluto nito. Ito raw kasi ang alaala ng yumao nilang padre de pamilya. Siya ang laging nagluluto sa amin noon. Pag may nagbigay, unang-una niya maiisip magluto ng talunan. Ang recipe ng kanilang talunang kabayo, winner! Nagkaroon din ng pagkakataon na dumami yung mga sugarol doon sa karerahan ng kabayo. Na kapag yung kabayo mo tumakbo at hindi na nananalo, palagi na lang talo, kadalasan nagkaka-sprain pa, binibenta nila yon na para katayin.
Sumisipa rin ngayong Year of the Fire Horse ang paboritong hapunan ng mga tiga-barangay Tanyong dito sa Malabon. Yan. Tuyo na siya. Yan. Ang tapa kasi sa kanilang tapsilog, hindi lang basta-basta tapa, kundi karne ng kabayo. Nakatikim na ba kayo ng tapang kabayo silog? Madaling araw pa lang, sinusuyod na ni Toto ang Malabon Central Market. Dito po ako lagi na bumibili ng tapang kabayo. Hindi katulad ng karne ng baka, mas kakaunti raw ang taba ng karne ng kabayo. Ito po kasi sariwang-sariwa kasi ito mapula-pula siya. At ang masarap daw na itapa, yung mga laman-laman sa binti. Malinamnam. 2 beses ko ito hinugasan. Pag hindi mo ito linisin, madugo-dugo niya, maanggo ang labas niyan. Pag batang kabayo kasi pag kinurot mo siya, makukurot mo siya. Pero pag matanda na, matigas, ito malambot-lambot siya. Kaya ko tinatad-tad to, kaya para yung timpla niya, manunuot talaga sa laman ng karne. Mas mabango siya kasi pag marami bawang. Dahil sa raw matigas ang karne ng kabayo, pinakuluan ito ni Toto sa loob ng 3 oras. Lalagyan na po natin ng mantika kasi tuyo na siya. Bawat serving ng tapang kabayo sa kainang ito ni Toto, 20 pesos lang. Madalas po kami dito every other day kasi mura and swak siya sa budget namin. Mga senior high school students. Mas malambot pa sa marshmallow. Manamis-namis na may konting alat. Naghahalo sila. Ang sarap. Hindi mo malalaman na kabayo siya Parang baka. Taong 1996, nung nakipagsapalaran sa Maynila ang tubong Bacolod City na si Toto. Kung saan-saan ako naghanap trabaho para makasurvive ako. Sa pera kong halagang 20 pesos. Nung binili ko nung pagkain, kinabukasan naman sinabihan ako ng kaibigan ko na magtrabaho sa bar. Nagkayod kabayo raw siya. Nung nakaipon, nagtayo ng sariling kainan. At dahil alam niya raw ang pakiramdam na 20 pesos na lang ang laman ng bulsa, sinigurado niya na ang kanyang mga ibebenta hindi mabigat sa bulsa. Halagang 20 pesos, nakakakain na sila. Nakakatipid pa po sila. Sa isang serving kasi namin, kumita ka lang yung mga 2 piso, ayos na rin yon. Kasi sa volume naman din ng customer mo, madami na rin yan. Saka bumabawi din kami doon sa extra rice namin. Makita kami sa 11,000. Labas na lahat sa puhunan sa kapasahod nun. Dahil sa tapang kabayo doon, malayo na rin narating ko. Sa karne ng kabayo, kompleto ito sa essential amino acids. Itik din ito sa iron, zinc, vitamins A and B12. Mas mababa yung fat at cholesterol ng kabayo. Kasi natural na yung muscular tissue nila mas lean, no, compared sa baboy at baka. Sa National Meat Inspection Service Code, nakasama doon sa food animals at ang kabayo. Covered sila ng batas sa animal welfare. Even if they are meant to be eaten by humans for food, they should still be treated humanely, and that includes the slaughter of these animals for food in a humane way also. Sa pagpasok ng Year of the Fire Horse, hindi lahat ng umaasa sa swerte mananalo at hindi rin lahat ng talo magiging talunan. Pero ito ang sigurado, may nag-aalab na tagumpay na naghihintay sa lahat ng marunong magtiyaga, matatag, masipag at hindi sumusuko gaya ng kabayong patuloy na tumatakbo hanggang sa dulo. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.